Ang una po nating pag-uusapan ay patungkol dito kay Duterte. Nako po, kung naalala ninyo mga kababayan, no, si Duterte po ay may nakalagay dyan na resolusyon na kung saan mga kababayan ay naglalabas sila ng isang resolusyon ang Senado na kung saan ay palalayain daw si Digong, no, para pauwiin at i-house arrest sa Pilipinas. Ngunit mga kababayan, hindi po ito sinang-ayunan. Sabi ko nga sa inyo huwag na po kayong mangarap ng gising. Dapat po, no, gumitan po natin ang utak. Sabi ko sa inyo mga kababayan, wala pong mangyayari. Walang mangyari dyan sa resolusyon na yan. So according nga kay Attorney Cristina Conte, mga kababayan, na yung ginawa ng mga senador na pagbutuhan para makauwi si Digong, gagamitin lang ng ICC yan. At sabihin ng ICC, hindi na pauwiin kasi nga kahit nakakulong, ay ma-impluwensya pa rin. So binabasihan po ng ICC mga kababayan, kaya hindi po pinayagan, no, ang kanyang ICC interim release or di kaya yung kanyang house arrest. Dahil ang nakita po ng ICC, mga kababayan, ay kahit pala nakakulong si Digong ay ma-impluwensya pa rin. Kasi kung nakita ninyo, mas maraming senador ang pumapabor na siya'y pauuwiin na kahit siya ay nakakulong at wala na siya sa power. So ibig sabihin mga kababayan, ma-impluwensya ang lolo digs ninyo. So ngayon mga kababayan, nagdrama nga sila na wala daw pong maaalala. Wala daw po itong maaalala maskin ang pangalan ng kanyang pamilya, mga anak niya ay nakakalimutan na daw ni Digong. Iputang ina mga kababayan. Lumabas po sa interview ang kanyang unang asawa na si Elizabeth Shemerman. Nung ito'y in-interview bago umuwi sila Sara at ang magkakapatid na si Baste, si Pulong at si Kitty, no, na pinatawag sila ni Digong sa Netherlands, sa Dahig, sa kulungan ng ICC. Bago sila umuwi, pumunta po doon ang asawa ni Digong na si Elizabeth Shemerman at ang kanyang apo na si Isabel na anak ni Pulong. At ang sabi, mga kababayan, isa po ito sa rason mga kababayan na hindi po talaga, tawag nito, hindi po talaga basta-bastang papaniwalaan po ng ICC ang kadramahan po ng mga Duterte. Ito po mga kababayan, ito po, Elizabeth, pakita ko sa inyo mga kababayan, Elizabeth to Digong Health. Nako po mga kababayan, kita nyo po mismo ang unang asawa. Yes, welcome to the 30th Street. How are you today, ma'am? I'm fine. I'm happy that I have seen him. And he's okay, but he's so fit. Skin and bones. Ito lagi sa picture na ito. Actually, matagal na yan mga kababayan. Paalala ko sa inyo, yan po yung unang interview sa unang asawa ni Digong na healthy daw si Digong, payat, skin and bone. So mas mataba pa daw yung karton niya doon, yung standee, kaysa sa ngayon. Pero ito po yung pangalawa na kasama na niya ang kanyang apo na anak ni Pulong Duterte, kung ano daw ang sitwasyon ni Digong sa loob, kung totoo ba daw na nakakalimot at totoo ba daw na hindi na makakakilala. Pakinggan niyo po. Ano pong observation niyo sa kalagayan ngayon ni Tatay Digong? He's okay. He's happy also seeing us. And jolly. Yeah. He was rally today. The visit was really... Kita ninyo? Asaan yung sinasabi ni Nicolas Kopman dyan? Asaan yung sinasabi ni Sara Duterte na hindi na daw makakakilala ang kanyang tatay maskin sa kanilang pamilya? Pero bakit ang sinabi ng asawang una ni Digong at ng kanyang apo na si Isabel na anak ni Pulong, he is okay right now and he is so jolly. Makulit daw si Digong, okay naman daw si Digong. Wala naman daw problema. Diba, kita ninyo? Binasag mismo, mga kababayan, binasag mismo ng nanay ni Sara ang kasinungalingan. Ang kasinungalingan ni Sara at ni Kaufman, mga kababayan. Yun ang totoo. Mga kababayan, binasag
ng nanay ni Sarah, si Sarah at si Kaufman. Diyos ko po, kita ninyo? According kay Kaufman, mga kababayan, wala daw itong maaalala. Ito daw ay merong dementia na sinasabi nilang sakit si Digong. At ito pa nga ay pinapanawagan pa nga ng mga senador, especially kay tawag dito Robin, kay Bongo, kay Bato, kasi daw hindi na daw makaalala. Pero ulitin ko po Ma'am Elizabeth, ano pong observation nyo sa kalagayan ngayon ni Tatay Digong? He's okay. He's happy also seeing us. He is okay. He is happy also seeing us. Ano pa? And jolly. Jolly. He was jolly today. The visit was really Our visit was okay. Di ba? Kita ninyo, ganyan po sila kasinungaling. Hindi po natin pwedeng sabihin mga kababayan na gumawa ng kwento ang asawa ni Digong at ang apo niyang si Isabel na anak ni Pulong. Kasi sila po yung sunod na bumisita bago umuwi, mga kababayan, itong magkakapatid na mga anak ni Duterte na si Sara, si Pulong, si Basti at si Kitty. 'Di ba? Kita ninyo, binasag mismo ng ina ni Sara ang kasinungalingan nila. Kaya dahil po diyan, mga kababayan, tapusin ko ang video. Sige. How long was the visit? 1 hour. The process should be faster than this. 6 months na siya nasa loob. Diba? 6 months. So, I think, kung pwede lang sana, he would be released kung kailan released, like granted sa kanya, that's okay na sa amin. Okay na sa amin. Diba? And besides, Rodrigo said he is accepting everything. Sabi mismo ni Digong, he is accepting everything. So itigil nyo na daw yung pagsusupport sa kanya at paggagawa ng fake news. Mga DDS. Rinig nyo naman ang sinabi. Di ba? Whatever comes to him, he is accepting. I think, Okay na daw siya yan ang sabi niya. for the most part, we May trust. acceptance na siya. Kita ninyo? po matuloy-tuloy na. No, Yes. no. I think for the most part, we trust the process and we Diba? have faith in the process and in God. Yeah. That's it. But he is well. Okay, He's alive and well. That's as much as we can say. Okay. So, wala din siya message for everyone. We, Wala even if din. he has, we can. Yeah. Ma'am Elizabeth, Kita ninyo? Napakasinungaling. Napakasinungaling talaga. Buti na lang nandun yung unang asawa nagsabi, si Sujali, he is okay, at sinabi nga niya, accept na daw ni Digong lahat ng mga pangyayari, di ba? At tigilan na daw. Okay na daw sa kanila ang pag-support, di ba? So dito mga kababayan, dito po binabasihan ngayon mga kababayan na hindi po pinapayagan ng ICC prosecutor. Ito po, kakabalita lang. Philippine Star, anong sabi? Rodrigo Duterte case to proceed sooner. ICC prosecutor. Ayan na nga, mga kababayan. So, ibig sabihin, yung resolusyon sa Senado na pinagbutuhan ng 15 senador at hinindian ng 3 senador at 2 nag-abstain, no? Ay wala pong kwenta yon. Sa madaling salita, useless, baseless, walang kwenta. Diba? So ito po mga kababayan, babasahin ko lang. Sa mga naghahanap po pala sa akin, lalong-lalo na yung babaeng gawa ang ilong sa Japan na isang Japayuki na nagbablagir-blagiran. Hinahanap na daw ako ng mga DDS para magilit. Paano ako magilit kung mismong si Digong hindi nakakauwi? Ito, basahin ko lang ha. Philippine Star. Yun po ang balita ngayon. So wala pong kwenta yung pinagbutuhan ng Senado. Diba? Ito po. Despite several challenges to the ongoing proceedings, a deputy prosecutor of the International Criminal Court or ICC expect
the case against former President Rodrigo Duterte to proceed confirmation hearing sooner than previous cases. So, ibig sabihin, tuloy. Diba? Tuloy. Naku, Mamirian Suzuki, hindi ko po kilala yung Ritokada. Pinus ko po yun kanina. Hinahamon ako. Tinawag pa nga akong impokrito. Sabi ko nga, wow, ako pa yung impokrito. Kung ano yung peke niyang ilong, sing peke ng utak niya. Diba? Sabi ko nga, ako impokrito, ikaw immoral. Poke mo ang puhunan, kaya ka napadpad dyan. Diba? So sa madaling salita, mga kababayan, lalong-lalo na sa mga DDS, proceed, tuloy sooner ang kaso. Walang putang inang Duterteng uuwi. Ulitin ko, walang putang inang Duterteng makakauwi. Rodrigo Duterte case to proceed sooner. ICC prosecutor ang nagsabi. Ito po ay Philippine Star. Pindutin ko lang po mga kababayan yung naturang link ng Philippine Star. Ayan po Rudy Duterte case to proceed sooner. ICC prosecutor. One News PH. So ito po mga kababayan. Basahin ko lang International Criminal Court Deputy Prosecutor Mami Mangyai Niang provided reason for this projection, but these details were redacted in the public version of filing. So sa madaling salita, hindi po totoong makakauwi si Digong. Tuloy po ang kaso, walang uwian. Uuwi lang naman si Digong kung nakagarapon, pantay ang paa, may bulak sa ilong. Yan po yun. Despite several challenges to the ongoing proceedings, a deputy prosecutor of the International Criminal Court or ICC expects that case against former President Rodrigo Duterte proceed to confirmation hearing sooner than previous cases. Although the ICC pretrial chamber is postponed Duterte's confirmation of charges hearing originally scheduled on September 23, ICC Deputy Prosecutor Mami Mangyai Niang is expecting to it falls through the incoming months. Baka daw sa susunod na mga buwan. It is likely that this case will still proceed to the hearing on the confirmation of charge sooner than the previous cases before this court. Niang wrote a filing on September 29. Mga kababayan, ito po. Ulitin ko lang. Where residents are still experiencing aftershocks. Ito mga kababayan he provide reason for this projection, but these details will redacted in the public version of filing. The ICC Deputy Prosecutor cited 2 cases wherein the confirmation of charge hearing took about a year since the first appearance hearing of the suspect. So aabutin daw ng taon para ulit ang confirmation charges. Kasi hindi natuloy nung September 23, baka daw 1 taon ang aabutin. So ngayon, mga kababayan, aabot pa kaya si Digong nun? Aabot pa kaya ng 1 taon? Baka mamamatay na yun. Duterte first appearance before the tribunal was on March 14, days after he was arrested in the Philippines and turned over the ICC. He has been detained at the ICC Detention Center in The Hague. Niang was responding to the defense's recent assertion that Duterte should be granted interim release while proceedings for his fitness are underway. ICC Deputy Prosecutor maintained that Duterte, if granted interim release, would be a flight risk, is likely to interfere with the proceedings and may commit further crimes. Nako po. So, ibig sabihin dito mga kababayan, hindi po nila pinayagan or ginagrant yung interim release na ipinanawagan or isinumite ni Kaufman para makauwi si Digong. Kasi ang sabi ng prosecutor ay it would be flight risk, is likely to interfere with the proceedings and may commit further crimes. Nako po. He accused the defense, led by Nicolas Kaufman, on unnecessarily delaying the proceedings by waiting until 5 months after Duterte's initial appearance to file a challenge regarding his fitness to stand trial, said the deputy ICC prosecutor. So, hindi nila pinapayagang makauwi si Digong. Kasi ang sabi,
Aantayin daw nila hanggang 5 buwan bago gumaling at kaya na ni Digong humarap sa hearing. Kita ninyo mga kababayan? So, walang uwian. Mga DDS, iyak. Kami ay apoy na hindi mapatay. Hakbang ng matapang sabay-sabay. Anak ni Lustay. Nga. Kita ninyo? Mga supporter ni Lustay. Nga. Walang makakauwi. Ayan na nga, mga kababayan. Walang uwian. Walang payagan. Aantayin daw nila, mga kababayan, na hanggang umabot ng 5 buwan hanggang sa si Digong ay kaya niyang humarap sa hearing. Ito pa, mga kababayan. Last August, Kaufman claimed that the former president was unfit to stand trial, so to terminate the proceeding. But Niang noted that Duterte, in 5 months since his arrest, was capable of providing his lawyer with instruction to file various pleading, including a challenge to ICC jurisdiction, and move to disqualified 2 or 3 pre-trial judges handling the proceeding. O, di ba? Hindi sila pinapaniwalaan. Bakit? Kasi nung 5 buwang nakalipas, simula nung si Digong ay ikinulong at hinuli ng ICC, mga kababayan, kaya naman daw ni Digong na magsabi or capable of providing his lawyer with instruction. So kaya naman daw ni Digong na mag-instruct sa kanyang abogado at pinapadisqualified pa nga yung dalawa nila na mga Duterte, providing his lawyer instruction to file various pleadings, including challenge on the ICC jurisdiction and move to disqualified 2 or 3 pre-trial judges. O, kita ninyo, mga kababayan? O, kaya hindi pinapaniwalaan ng ICC. Kasi nga, nung nakalipas na 5 buwan, simula nung si Digong ay ikinulong, di ba? Kaya naman daw ni Digong na magdikta, magturo. At pinapadisqualified pa nga nila yung 2 o 3 judges ng ICC. So paano ngayon papaniwalaan ng ICC prosecutor na si Digong ay hindi kaya? 'Di ba? Kita ninyo? Hindi, alam nyo sa totoo lang, hindi po bobo ang mga taga-ICC. Magiging mga lawyer ba yan? Magiging abogado ba yung mga yan? Kung bobo sila. Sa dinami-daming abogado sa buong mundo, mga kababayan, pinipili lang po ang makapasok dyan. Sa Pilipinas, ang nakakapasok lang po dyan ay 4 na Pinoy lang. Sa dami-dami pong abogado sa Pilipinas. Di ba? Paano pa sa buong mundo? Di ba? Kita ninyo, hindi naniniwala ang ICC prosecutor na si Digong ay hindi makakakilala at may sakit. Kasi bakit daw simula nung ikinulong, kaya naman daw magdikta at mag-provide ni Digong, at sabi pa nga dito sa instruction na nakapag-file pa nga sila ng disqualification laban sa 2 o 3 free trial judges handling the proceedings. Di ba? Kita ninyo, mga kababayan? Ayan disqualify 2 or 3 free trial judges handling the proceeding, capable of providing his lawyer. Kita ninyo yan? Hindi naniniwala. Sa madaling salita, mga kababayan, hindi talaga si Digong. Hindi kayang dalhin ni Digong sa drama. Kung sinabi nilang may sakit, may hospital. Kung sinabi nilang gutom, may pagkain. Kung sinabi nilang walang gamot, kompleto po sa gamot ang Europe. Europe po ang pinakamagandang pagamutan. Lalong-lalo na ang Switzerland. Kita ninyo, mga kababayan? Mga DDS, di ba? Walang uwian. Walang gilitan, walang uwian. Ang sinungaling nyo kasi, di ba? Sunod, these instances, he said, contradict claims that Duterte is unfit to stand trial and
that his fitness has been issue since his initial appearance in March. Meron naman daw issue kay Digong. Simula nung hinuli siya noong Marso. Wala naman daw nagbago. Kasi kung malala ng sakit yan, namatay na dapat yan. Di ba? In addition, the Office of the Public Counsel for Victim also opposed the request, seeing nothing in defense filing alleviate the rest previous outlined by the victims. Naku po, isa pa, ang mga biktima, hindi din pumapayag. In addition to being procedurally improper, the OPCV said allowing interim release would become unreasonable, cumbersome, and undoubtedly and extensive delays and disproportionate cost. Mr. Duterte is detained for cogent reason in accordance with the criteria set out in the applicable articles and rules of statutory instrument. These reasons have been laid out in detailed by both the prosecution and the OPCV. The counsel representing the victim said, none of this reason has changed. Nako po, eto na mga kababayan. None of this reason ni Digong has changed. These thus exist no basis for the chamber to release Mr. Duterte pending and confirmation of charge against him. Ayon, walang sapat na basihan, walang pagbabago at hindi binabago. Nako po, none of this reason has changed. No thus exists no basis for the chamber to release Mr. Duterte pending the confirmation of charge against him. Walang release, walang mangyayari, mga kababayan. Walang pinapayagan. Mamamatay si Digong sa Europe. Uuwing abo, uuwing nakagarapon, may bulak sa ilong, pantay ang paa. Yun po yun, mga kababayan. Klaro nun naman po. Ibabalita naman yan mamaya sa TV. Actually, mga kababayan, alas 7 pa lang naman. Abangan nyo maya-maya, mga alas 8. Ibabalita yan sa TV. Na hindi pinapayagan si Digong. Naku po. Pwede naman natin hanapin ngayon. Baka binabalita na. Diba? Mga kababayan, hanapin muna natin. Ito na, mga kababayan. Duterte. Ito. Latest news. Ito, hanapin natin mga kababayan. Duterte. Wala pang balita, mga kababayan. Wala pang nakalagay dito na pauwiin, walang ganon. Ibabalita naman yan mamaya sa TV5. Duterte News 5. Ito. Mga kababayan, sana meron na. Wala rin. Hindi pa binalita, mga kababayan. Ito lang ang nakalagay dito, ano ang lagay ng drug war case ni dating Pangulong Duterte 2 hours ago ng GMA. So wala, hindi pa binabalita. Pero mga kababayan, hindi talaga siya pauuwiin. Yun ang sabi ng prosecutor. Kita ninyo? Nga. Yun po ang katotohanan na, mga kababayan. Nga si Digong. Walang uuwi na Digong, mga kababayan. Nga ang lolo nyo. According po ito sa Philippine Star. Hindi po ito fake news. Meron po tayong sources. Rodrigo Duterte, case to proceed sooner. ICC prosecutor. Nga. Kita ninyo? Sunod.